Dito muna kay Marcoleta, nahalata ho si Marcoleta, mga boss. Bakit? Oh, 'di ba kapag ka ho si Marcoleta, yung binibiro siya, lalo na yung mga talk show at lalo na kapagka alam niya naman na gano'n yung trabaho ni Vice Ganda, pikon, naiinis, nabubwisit, nagagalit, susumbong doon sa Net25. Pero napansin ng mamamayang Pilipino, kapagka yung dapat seryosong lugar at dapat seryoso silang nagtatalakayan doon sa lugar na yon, which is ang Kongreso, ang Senado nga ho, panay sila kalukuhan, panay sila biruan. Muntik pa tuloy mapikon si Jinggoy Estrada sa kanya. Pero mo naman, alam mo naman, 'di ba, na MEPFAS si Jinggoy Estrada. May nakaraan si Jinggoy Estrada, sabay babanatan niya ho. The bad ones. 'Di ba? Sabay babanatan na. Ano yung sabi kay Jinggoy? Oh, ligtas ka na. Kaya yung ibang mga kababayan natin, nasabi JIL. Sabi ko, Jesus is Lord yun ah. Kay ano yun ah. Kay kaibigan natin, kay Boss ano yan ah. Kay Boss Jewel yun ah. Di ba? JIL din daw ho, yung kay Jinggoy. Ano ibig sabihin? Jinggoy, hindi ligtas daw po. Bossing. Pero nyo, pag concert, bawal mag-joke. No, tapos lalo na Vice Ganda ho, mga kababayan. Sa Senate hearing, pwede. Oh. Kaya ho na, alam nyo ho, mga bossing, kaya binabanatan, niraratrat din ho ito ni ni Bitag ni Ben Tulfo ho Bakit ho, mga kababayan? Tama naman. No? Yung mga walang kakwenta-kwentang mga joke niya, hindi nakakatawa, nakakapikon. Oh. Diba? Ang iniisip ho ngayon, mga kababayan, ng mamamayang Pilipino ay may alam siya tungkol kay Jinggoy Estrada doon tas napangalanan pa si Jinggoy Estrada. Di ho ba? Oh, DDS nagalit sa jet ski holiday joke ni Vice Ganda. Nalaman nyo yun? Nabalitaan nyo yun noong isang linggo? Gina G, yung mga DDS? Kesyo daw po, naku, i-boycott natin si Vice Ganda. Naku, wag natin takilikin yung McDonald's ni Vice Ganda. Ganun pa ho yung mga DDS. Akala mo naman, kayang-kayang mag-McDonald's per day. Akala mo naman, laman ng McDonald's araw-araw. Kapag kaho nga yung pinag-uusapan, 20 pesos na bigas, mga nagmamakaawa na ilabas na po yung 20 pesos na bigas. Di ba, Shiro Kansaki? Sabi ni Benji, hulihan na, iyakan na sa apart ng Kotong na senador. Sabi ni Sir Benji, Di ba? Kala mo kung mga magpa-boycott itong mga DDS, kayang-kaya nila, nakalimutan ho yata nila. Kakaunti na lang po sila, iilan na lang ho sila. Ngayon, may iniisip na naman sila. May pakulo na naman ho yung mga DDS, mga kababayan. Ano daw ho? Ang pakulungan nila, meron na naman daw pong EDSA, anak ng tokwa. Mag-e-EDSA daw ho sila. Kailan? Sa 21 ng Setyembre? Hindi pa kayo nadala. No? Mag-e-EDSA kayo, tapos kapag may mga nagsulisit, magagalit kayo doon sa mga kapwa ninyo na mga nagsulisit. Siguro, hindi ho nagkahatian ng maayos. Hindi nagkapartihan ng maayos. Kaya ganun. Diba? Sabi dito, Senator Marcoleta, biniro si Senator Jinggoy sa Senate hearing. Safe ka na. Okay lang sa kanila yun. Di po ba? Alam nyo, malulungkot yung mga DDS ngayon, mga kababayan. Bakit po? Dalawa doon sa paborito nila na senador na si Bacco, natanggal No? Si Marcoleta, niloko pa si General Torre. Ay 3 months lang, 3 buwan lang, si Bac na, tanggal na. Ito yung kay Marcoleta simula nung pagkakaupo ho yata doon sa Blue Ribbon Committee. Ilang hearing pa lang po ang nagagawa, mga kababayan. Wala na ho. Tanggal si Bac, alis na. Di ba? Kasi naman, mga bossing, halatang halata na bias. Di ba? Halatang halata ho na bias yung kilusan ni Rodante Marcoleta. Keso daw po in aid of legislation daw ho, mga bossing. Pero mukat-mukat mo, ang ginagawa ho pang 2022 hanggang 2025 lang ang gusto nilang italakay, itapik.
Pero kapag ka nababanggit ko yung mga Duterte, mga nagbibingi-bingihan na, mga nagbubulag-bulagan na, 'di ba Sir Junior Constantino Domingo? Oh, halata sila eh. Kaya ano nangyari? Siba. Nag-iiyakan po yung mga DDS. Sabi naku mag-i-EDSA kami dahil sa ganyan ginawa ninyo kay Marcoleta. Di mag-EDSA kayo. No, meron pa silang nalalaman yung mga ano nila, yung mga vlogger nila, kesyo daw ho. Naku, ganito ang nangyari doon sa Nepal. Ayan, sinusunog na yung mga bahay ng mga politiko, yung mga ganito, ganyan. Di sunugin nyo na. Sunugin nyo na. Basta, ihanda ninyo yung pampiyansa ninyo. Hindi pwede yung ano lang, yung kumbaga, wala, sagot kami. Kung sino man yung mga nag-udyok sa amin. Kasi yung mga nag-uudyok sa inyo, pagkatapos, pagka yung orasan na nang nahuli kayo, nadakma kayo, nako, baka sabihin nyo, nako, pinabayaan po kami. Inudyok-udyokan kami na magsunog ng bahay ng mga politiko. Tapos eto ngayon po, demandahan na. Wala na po. Di ba? Sabi ni Ran, tingin nyo po ba ang mga Atayde kasali? Nabanggit yan ni Kerly Descaya, di ba? Yung mga Atayde. Kaya lang ho, kami dito, mga bossing, kailangan namin yung ebidensya eh. Hindi ho kami uubra doon sa estilo ng mga DDS na tipo bang, nabanggit yung pangalan ni Atayde. Okay na, maniwala na tayo. Kailangan po namin resibo. At hindi uubra sa amin yung mga resibo na sila-sila lang din ang gumagawa. Di ba? Kailangan isang konkretong resibo na mapapatunayan na yung mga congressman na yon talagang tumanggap sa mga diskaya. Eto nga lang, napunta lang ng Congress si Diskaya, mga bossing. Iba-iba na ho yung mga sinabi. Di ba, Manny Rosario ng New York? Iba-iba na ho yung sinabi, mga kababayan. Ngayon since alisin na natin si Marcoleta, hanggang ngayon inaabangan ko pa din po yung pagsusumbong ni Marcoleta doon sa Net25. Dakuin naman po natin, si Kerly Descaya ho, mga bossing. No? Ito isa din sa napansin ko, mga kababayan. Alam niyo po kung ano? Napansin ko kay Kerly Descaya ho, mga bossing, alisin ko na to si Marcoleta, tapos na tayo. Nung naglatag siya nung mga pangalan ho, nung mga congressman doon sa Senado, wala, tuloy-tuloy lang. Di ba? Tumanggap po ako kay Marcelino Teodoro. Ano sabi ni Marcelino Teodoro? Nako, hahakbangan po namin to, gagawan po namin ito ng hakbang, hindi po pwedeng ganito. Sa legal na pamamaraan yung hakbang nila, papanagutin. Sigurado ako, kaso ang harapin ng Diskaya kay Congressman Marcelino Teodoro. Binanggit yung Atayde, since nandyan na, yan ang pinag-uusapan na rin, binanggit yung Atayde